Paano namatay si Adan at Eva? Karaniwan na nating naririnig ang kwento ng paglikha kay Adan at Eva, kung paanong hinubog si Adan mula sa alabok at kung paanong isinilang si Eva mula sa tadyang ng lalaki. Sila ang naging unang tauhan sa trahedyang tinatawag na kasalanang orihinal. Sa isang iglap mula sa paraisong puno ng kasaganahan, napunta sila sa mundong puno ng hirap dahil sa isang utos na hindi nila sinunod. At dahil doon, natutunan nilang kilalanin ang mabuti at masama. Pero kasabay nito, nagsimula rin ang pagdurusa ng sangkatauhan. Pero matapos silang palayasin sa hardin ng Eden, ano na ang sumunod? Nabuhay ba sila ng matagal? Umabot ba ng daan-daang taon ang kanilang buhay? Paano nila hinarap ang kapalarang iyon, ang mabuhay sa mundong wala na ang presensya ng Diyos gaya noong una? Sa video na ito, susubukan nating sagutin ang mga tanong na iyan. Tatalakayin natin ang mga misteryo sa likod ng huling bahagi ng buhay ni Adan at Eva, mga bagay na bihira lamang pag-usapan. Bago tayo magsimula, huwag kalimutang like ang video at mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bago naming uploads. Pagkaalis nila sa hardin ng Eden, tuluyan nang nagbago ang buhay ni Adan at Eva. Mula sa isang buhay na puno ng saya at kapayapaan kasama ang presensya ng Diyos, napunta sila sa mundong puno ng hirap, pawis at luha. Sa aklat ng Genesis, 3 kabanata, mula sa 17 berso, binigkas ng Diyos ang sumpa, at kay Adan ay sinabi, "Sapagkat iyong dininig ang tinig ng iyong asawa, at kumain ka ng bunga ng punong kahoy na aking iniutos sa iyo na sinabi, huwag kang kakain niyaon, sumpain ang lupa dahil sa iyo. Kakain ka sa kanya sa pamamagitan ng iyong pagpapagal sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. Ang isisibol niyaon sa iyo ay mga tinik at mga dawag, at kakain ka ng pananim sa parang. Sa pawis ng iyong mukha ay kakain ka ng tinapay, hanggang sa ikaw ay mauwi sa lupa, sapagkat diyan ka kinuha, sapagkat ikaw ay alabok, at sa alabok ka uuwi." Dito nagsimula ang bagong yugto sa buhay ng mag-asawa, malayo sa ginhawa ng paraiso. Para kay Adan, hindi biro ang pagbabago. Dati ang trabaho niya ay alagaan ng hardin, isang lugar na kusang nagbibigay ng bunga. Pero ngayon, ang lupa ay naging matigas at puno ng tinik at damo. Hindi na sapat ang simpleng pag-aalaga. Kailangan niyang matutong magsaka, mag-araro, magtanim at mag-ani. Lahat ng ito ay may kasamang pagod, pawis at sakit ng katawan. Ang dating kasiyahan sa pagtatrabaho, naging pakikibaka para lang mabuhay. Araw-araw, kailangang pagtiyagaan ni Adan ang paglikha ng pagkain, hindi lamang para sa sarili kundi para na rin sa kanyang pamilya. Si Eva naman, hindi rin nakaligtas sa bigat ng kaparusahan. Ayon sa Diyos, daranas siya ng matinding sakit sa panganganak. Pero higit pa sa pisikal na kirot ang tinanggap niyang kapalaran, kasama na rito ang emosyonal na pasanin bilang ina sa isang mundong tinabunan ng kasalanan. Mula sa isang malapit at maayos na ugnayan, ang relasyon nila ni Adan ay naging masalimuot. Dumagdag pa rito ang hamon ng pagpapalaki ng mga anak sa panahon ng kaguluhan, takot at kawalang katiyakan. Pero kahit sa gitna ng hirap, natutong tanggapin ni Eva ang kaniyang bagong papel, ang pagiging ina ng sangkatauhan. At kasama si Adan, sinimulan nilang bumuo ng isang pamilya. Ipinanganak sina Cain at Abel, mga anak na nagsilbing pag-asa at liwanag sa madilim nilang kalagayan. Oo, masakit ang mabuhay sa labas ng Eden, pero sa kabila ng lahat, pinili ni Adan at Eva ang magpatuloy. Sa bawat araw na lumilipas, natututo silang harapin ang mga pagsubok ng bagong mundo, isang mundong hindi perpekto, pero puno pa rin ng mga pagkakataong magbago, magmahal at muling maniwala sa pag-asa. Ang sumpang sinabi ng Diyos kay Eva, ang sakit sa panganganak, ay hindi lang natupad sa kanya kundi sa lahat ng kanyang mga naging anak.
Pero sa gitna ng sakit na iyon may naiwang liwanag ng pag-asa. Sa aklat ng Genesis, may isang pangako. Mula sa lahi ng babae ay darating ang magwawagi laban sa ahas, isang paunang pahiwatig ng darating na tagapagligtas. Ito ang unang pahiwatig ng pagtubos, isang bagong simula para sa sangkatauhan. Ang kamatayan ni Adan at Eva ay hindi lamang simbolo ng hatol ng Diyos, kundi pati na rin ng kanyang awa. Sa kanilang pagpanaw, ipinapakita na ang kwento ng tao ay hindi nagtatapos sa kamatayan. Sa halip, ito'y tumuturo sa pangakong muling pagbabalik, isang kaligtasang babago sa kapalaran ng kanilang mga inapo, isang pamanang masalimuot at makapangyarihan. Ang pamana ni Adan at Eva ay hindi simpleng kwento lang. Isa itong napakalalim na aral tungkol sa pagkatao, moralidad, at ang relasyon ng tao sa Diyos. Ayon sa Biblia, sila ang unang nilalang na likha ng Diyos, hinubog ayon sa kanyang wangis, at inilagay sa isang perpektong tahanan, ang Hardin ng Eden. Doon, binigyan sila ng mahalagang tungkulin, alagaan ang kalikasan at makipag-ugnayan ng tuwiran sa lumikha. Pero nang suwayin nila ang utos ng Diyos at kumain mula sa puno ng kaalaman ng mabuti at masama, isang trahedya ang nagsimula. Ang kasalanang ito, na kilala ngayon bilang orihinal na kasalanan, ang nagtulak sa sangkatauhan tungo sa pagbagsak. Kasama ng kasalanan, dumating ang kamatayan, sakit at pagod, mga bagay na wala sana kung nanatili sila sa piling ng Diyos. Ngunit hindi dito nagtatapos ang kwento. Ang epekto ng pagkakasala ni Adan at Eva ay hindi lang para sa kanila. Ayon sa pananampalatayang Kristiyano, lahat ng sumunod na henerasyon ay namana ang bigat ng kanilang kasalanan. Subalit sa parehong lahi rin nag-ugat ang mga dakilang tauhan ng kasaysayan tulad ni Noah, Abraham at sa huli, si Jesus. Sa kabila ng pagbagsak, ang lahi ni Eva ang naging daluyan ng pag-asa. Sa kanya nanggaling ang magiging tagapagligtas ng sanlibutan. Ang kanilang kasalanan ay nagbukas ng sugat sa sangkatauhan, pero sa plano ng Diyos iyon din ang naging pintuan tungo sa pagpapatawad, pag-asa at kaligtasan. Sa pananampalatayang Kristiyano, si Jesus ay kilala bilang ang bagong Adan, ang isinugo upang ayusin ang nasirang ugnayan ng Diyos at tao, na dulot ng orihinal na kasalanan. Habang si Adan ay naging daan ng pagbagsak ng sangkatauhan, si Jesus naman ang naging daan ng muling pagbangon. Sa ganitong paraan, ang kwento ni Adan at Eva ay hindi lang tungkol sa hatol at kaparusahan. Kasama rin dito ang pangakong pagtubos, isang malalim at misteryosong plano ng Diyos na nagsimula pa sa simula ng kasaysayan ng tao. Bagamat ang pagsuway ni Adan at Eva ang nagbukas sa pinto ng kasalanan, dito rin nagsimula ang plano ng Diyos para sa kaligtasan. Sa kanilang kwento, makikita natin ang dalawang katotohanan ng ating pagkatao, ang ating kahinaan at ang pag-asa ng muling pagbangon. Sila ang naging larawan ng pagkadapa, ngunit sa parehong kwento, inihayag din ang plano ng Diyos para sa muling pagbubuo. Isang plano ng pag-ibig at habag na sa huli, humantong sa pagdating ng tagapagligtas. Dahil sa plano ng Diyos ang sugat ng kasalanan ay hindi naging wakas, bagkus, ito'y naging simula ng landas patungo sa buhay na walang hanggan. Sa kwento ni Adan at Eva, hindi lamang natin nakita ang pagbagsak ng tao, nakita rin natin ang pintuan patungo sa pag-asa. Sa unang tingin, maaring mukhang trahedya ang kwento ni Adan at Eva, isang kwento ng pagsuway, ng nawalang paraiso at ng sakit na iniwan sa buong sangkatauhan. Pero kung titingnan nating mabuti, makikita natin na ang kanilang pagbagsak ay naging simula rin ng isang mas dakilang kwento, ang kwento ng habag ng Diyos. Dito nagsimula ang plano ng pagtubos, isang plano na umabot sa libu-libong taon, isang plano na nagtapos sa krus, sa sakripisyo ni Jesus, ang bagong Adan na muling nagbuklod sa tao at sa Diyos. Ang aral? Oo, lahat tayo ay may kahinaan. Lahat tayo sa iba't ibang paraan ay nakaranas ng sarili nating Eden at nawala ito dahil sa maling pagpili. Pero sa bawat pagkakamali,
nariyan pa rin ang Diyos. Hindi siya sumusuko sa atin. Kung may nawala man sa ating buhay, tandaan natin ito. Ang grasya ng Diyos ay laging handang muling bumuo, muling gumabay at muling magbigay ng pag-asa. Sa dulo, ang kwento ni Adan at Eva ay hindi lang paalala ng ating pagbagsak. Ito rin ay paanyaya na tanggapin ang pagtubos na alok ng Diyos sa atin. Ikaw, saan ka ngayon sa kwento mo? Ikaw ba'y nasa gitna ng pagkakamali? O baka naman naghahanap ka ng panibagong simula? Huwag kang matakot lumapit sa Diyos dahil ang Diyos na lumikha kay Adan at Eva ay siya ring Diyos na handang muling buuin ang kwento mo.